Hello po, this is Nehemia Sayuha, inyong learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At narito po na po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa ikalawang sulat po sa Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon po ay nasa chapter 2 na po tayo. At ang video ito ay bibigyan po natin ng title na An Aroma That Brings Life. At ito po, ang video ito ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayong mag-aral ng banal na salita at narito po tayo sa serye ng ating pag-aaral dito po sa ikalawang sulat niya po sa Pablo sa mga taga-Korinto at natapos po natin yung chapter 1 at doon sa chapter 1 ay binigyan po natin ng titulo yung ating video yung ginawa na I call God as my witness at ito po ay kinuha rin natin doon mismo sa talatang ating pinag-aralan doon po sa 2 Corinthians chapter 1 at ito po ay nasa 2 Corinthians chapter 1, 23 to 24 at ganito po ang ating mababasa. I call God as my witness and I stake my life on it. That it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy because it is by faith you stand firm. Dito po natin kinuha yung titulo ng chapter 1 na ating ginawang video na I call God as my witness. At ngayon po ay pupunta po tayo sa ikalawang kapitulo o the second chapter ng 2 Corinthians isinulat niya po sa Pablo sa mga taga-Korinto. At ganito po ating mabasa sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1 to 2 at NIV na po ang ating babasahin at ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So I made up my mind that I would not make another painful visit to you. For if I grieve you, who is left to make me glad but you whom I have grieved? Kung mabasahin po natin yan sa Tagalog, ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2, at ang ating babasahin ay ang Bibliang Tagalog na inilimbag noong 1905. Ganito po ang ating mababasa. Dapat ito'y ipinasya ko sa aking sarili na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbaya o may kalungkutan. Sapagkat kung kayo'y palulumbayin ko, sino ang sa akin ay magpapasaya o magpapagala, kundi yung pinalumbay ko? Hindi naman pwede yun. Malungkot na nga kayo, paano nyo pa ako mapapasaya? Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. So sa 2 Corinthians chapter 2 verse 3, ganito po ating mabasa. I wrote as I did, so that when I came, I would not be distressed by those who should have made me rejoice. I had confidence in all of you that you would all share my joy. At kung sa Tagalog po natin mabasahin, ang sabi sa ikalawang Korinto, kapitulo 2, talatang 3, ganito po ating mabasa. At aking isinusulat ang bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak sa pagkakatiwala sa inyong lahat na ang aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. Okay? So, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4, ganito po ating mabasa. For I wrote you out of great distress and anguish of heart, and with my many tears, not to grieve you, but to let you know the depth of my love for you. So ito yung layo ng aking pagkakasulat at ito ay
kung tatagalogin po natin, kung babasahin po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 2, talatang 4, yung Tagalog translation, ganito po ating mababasa. Sapagkat sa malaking kapighatian at sa hapis ng puso ay sinusulatan ko kayo na may maraming pagluha, hindi upang kayo'y palumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. So, kung meron mang mga pagluha na ipinararamdam, kalungkutan na ipinararamdam si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang layunin nito ay yung hindi sila palumbayin o palungkutin, kundi maipakilala ni Apostol Pablo yung kanyang damdamin sa kanila, yung kanyang pag-ibig na sumasagana sa mga taga-Korinto. No? Kaya nga siya ay sumusulat na kumbaga ito ay real talk. Ako'y nalulungkot pero itong kalungkutan at mga pagluha ko ay hindi para kayo ay palungkutin, kundi maipamalas ko sa inyo o maiparamdam ko sa inyo ang dakilang pag-ibig ko sa inyong lahat. So yun yung sinasabi na po sa Pablo sa mga taga-Korinto. So 2 Corinthians chapter 2 verse 5 to 6, ganito po ating mabasa. If anyone has caused grief, he has not so much grieved me as he has grieved all of you to some extent. Not to put it too severely, the punishment inflicted on him by the majority is sufficient. So meron ditong binabanggit si Apostol Pablo na siya na nagbigay ng kalungkutan, no, kalumbayan sa kanila. Pero sabi ng Apostol Pablo, hindi naman ako malulungkot sa kanyang ginawa, kundi sabi niya sa parang ito ay sa ikalulumbay nyo. No? So, basahin na lamang po natin sa Tagalog. Sabi po doon sa 2 Korinto, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 6, ganito po ang ating mababasa. Dapat kung ang sino man, hindi niya tinukoy kung sino, kundi ginawa niyang generic, no? Sino man. Okay? Sabi niya, dapat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalulumbay niya. Hindi ako apektado ron. Okay? Kundi sa ibang paraan o sa isang paraan ay kayong lahat, na kayong lahat ang pinalulumbay niya upang huwag kong higpit ang totoo, sapagkat sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami. So, yung pong nagpalumbay sa kanila o ano man yung ginawa ng taong ito na nag-cause para sa mga taga-Korinto na malungkot o malumbay ay nagantihan no, naging naparusahan nila ito Kaya sabi doon, sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami, no, gumanti ng marami, no. So yun yung nagiging kaso dito po sa sulat ng Apostol Pablo o ikalawang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Merong tinatawag siyang sinong man na hindi niya binanggit ang pangalan, ano. So sa 2 Corinthians chapter 2 verse 7 to 8, ganito po ang ating mababasa. Now instead you ought to forgive and comfort him. No, sino man itong nag-cause ng kalungkutan, no, nag-cause ng trouble sa mga taga-Korinto, pinakikiusapan naman ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na na i-comfort siya, no, yung aliwin siya. Okay? So sabi niya, now instead you ought to forgive and comfort him. Na patawarin siya at aliwin siya. Okay? Muli natin basahin. Now instead you ought to forgive and comfort him so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. Huwag naman siyang masyadong malungkot, no? Kapag sobra na yung ginawa niyong pagpaparusa sa kanya. No? Dapat siyang mapatawad at dapat siyang maaliw.
Muli natin basahin, sabi, now instead you ought to forgive and comfort him so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you, nakikiusap ako sa inyo, therefore to reaffirm your love for him. So, ito yung laging approach ni Apostol Pablo. Kung natatandaan niyo, pinag-aralan natin yung unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na napakaraming problema ang kinaharap ng mga taga-Korinto, ay lagi niyang sinasabi na ang solusyon niyan talaga ay love. Sa chapter 30 niyo ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, binanggit niya na ito talaga yung magiging solusyon. Yung pag-ibig. Bagamat ang isang tao ay nakagawa sa iyo ng isang masamang bagay na ikinalungkot mo, dapat mo siyang patawarin at dapat mo siyang aliwin at dapat mong ipamala sa kanya na sa kabila ng lahat na nagawa niya ay ikaw ay nagmamahal pa rin sa kanya. So, sa Tagalog po natin babasahin, ganito po ating mababasa sa ikalawang sulat na po sa Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 2, kapitulo 2, talatang 7 hanggang 8. Ganito po ating mabasa, upang bagkos ninyong patawarin siya at aliwin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ng gayon ang kanyang malabis na kalungkutan. Dahil dito ay pinamamanhik ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya. So, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11, ganito po ating mabasa. Ito ay sa pagpapatuloy ng pagsulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, another reason I wrote to you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. And when you forgive, I also forgive. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of God for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his scheme. Okay, so ito ang isa sa mga rason kung bakit muling sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa Tagalog, kung ating babasahin sa ikalawang Korinto, kapitulo 2, talatang 9 hanggang 11, ganito po ating basa, sapagat dahil din sa bagay na ito ay sumulat ako upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo kung kayo'y mga matalimahin sa lahat ng mga bagay. Dapat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman. Sapagat ang aking ipinatatawad naman kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo, upang huwag kaming malamangan o huwag tayong palamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. So, kilala ni Apostol Pablo yung mga lalang, yung mga scheme ni Satanas at ng iba pang mga apostol. Baka kasi dito sa nangyayaring itong problema sa mga taga-Korinto, matalinuhan ni Satanas, kumilo si Satanas at samantalay yung kaguluhan nangyayari doon sa mga taga-Korinto. Kilala ni Apostol Pablo yung gawa ni Satanas. Kaya isa yon sa mga isinusulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 12 to 13, ganito po ating basa. Now when I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened a door for him, I still had no peace of mind because I did not find my brother Titus there. So I said goodbye to them and went on to Macedonia. Okay? So, sinasabi niya po sa Pablo sa sulat na ito, binuksan ng Diyos yung pintuan para sa pagpangaral ng Ebanghelyo. Pero, nung naandun siya sa Troas,
Ayun yung tinutukoy niya, binuksan ng Diyos yung magandang opportunity na may pangalan ng Ebanghelyo. Kaya lang hindi niya makita doon si Tito, umalis siya at pumunta siya sa Macedonia. Ganito po ang pagkakabasa o pagkakasalin sa Tagalog sa ikalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13. Nang ako'y dumating nga sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo at nang mabuksan sa akin ang isang pinto sa Panginoon, ay hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking spiritu sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko dapat pagpaalam ko sa kanila, ako ay napasa Macedonia. Okay, so hindi siya nagtagal sa Troas sapagkat hindi niya nasumpungan doon si Tito at siya nagpaalam at siya ay pumunta sa Macedonia. Okay, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ganito po ating mabasa. But thanks be to God, who always lead us as captains in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of knowledge of Him everywhere. Na magamit kami na para sa maipangalat na yung samyo ng pagkakilala namin kay Jesucristo saan mang dako. Okay, sa Tagalog ang sabi, dapat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkilala sa Kanya sa bawat dako. Okay? Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15, ito isa rin sa mga problema na ito ay connected doon sa chapter 3. Kaya ito ay babalikan natin kapag pumunta na po tayo doon sa chapter 3. At ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15, for we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. So, dalawang grupo po ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo na nasa church ng Corinto ang binabanggit dito ni Apostol Pablo, yung pong mga maliligtas at yung pong mga parurusahan o mapapahamak. So sa Tagalog, ganito po ating mababasa. Ikalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 15, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat sa mga liligtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. So, ang tinutukoy dito yung sarap ng samyo, pero yung sarap ng samyo para sa ikaliligtas at yung isa naman ay para sa mga mapapahamak. Okay, so dalawang grupo, no, ang binabanggit niya po sa Pablo rito. So 2 Corinthians chapter 2 verse 16, sabi, to the one who are an aroma that brings death, to the other an aroma that brings life, and who is equal to such a thirst. So yung pong sa ikaliligtas, nagbibigay ito ng buhay. Doon po sa ikapapahamak o sa kamamatay, ito ay nagdudulot naman, yung mapapahamak, magdudulot naman ng kamatayan. Ay mas buti pa ang basahin natin po sa Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sa iba ay samyo mula sa kamatayan, sa ikamamatay, at sa iba ay samyo mula sa kabuhayan, sa ikabubuhay. At sino man ay sapat sa mga bagay na ito. At sabi niya, at sino ang sapat sa mga bagay nito? Sino yung nauukol sa kamatayan at sino yung nauukol sa kabuhayan? Yan ang tinatanong ni Apostol Pablo. Okay, so sabi dun sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ganito po ang ating mababasa. Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity as those sent from God. Okay, sa Tagalog, ganito po ating mababasa.
2 Corinthians o ikalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 17, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na ikinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. So kung titignan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo, merong samyo ng pagkakilala kay Kristo sa ating Panginoong Jesus na dalawang bagay. Merong samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikaliligtas at merong samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikapapahamak. Okay, so dalawang bagay yan. Tingnan po natin dito sa illustration. Yung pong sa ikaliligtas, yung samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikaliligtas, yan po yung samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. Yan po ay mga taong tapat at hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. At yun namang samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikapapahamak. Yan po ay samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay. Ito po yung mga tao o mga alagad ng ating Panginoong Kristo na nasa Korinto na hindi tapat. Bagamat sila ay alagad na ng ating Panginoong Kristo at naglilingkod na sa ating Panginoong Kristo, pero ang kanilang paglilingkod ay walang katapatan. At ang motibo ng kanilang paglilingkod ay para lamang sa kapakinabangan, makalakal ang salita ng Diyos. So, dalawang grupo po yan. At yung dalawang grupong yan ay mas malinaw na i-discuss doon po sa chapter 3 ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ito po ay maiksing kapitula lamang yung ating diniscuss, pero ito po ay preparation para po doon sa chapter 3. At kung paano po ninyo ako sinubaybayan sa bidyong ito na aking pong ginawa, sa lesson ito aking ginawa, ay naniniwala po ang inyong lingkod na ako po ay sasamahan nyo sa susunod na video na aking gagawin at ito ay may kinalaman sa chapter 3. Ako po, si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner at labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify ka sa mga susunod na video na akin pong i-upload. Sana po ay i-like na rin po ito para sa ganun ay marami pang mga mainganyo na manood ng video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa utos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinabangan, sana po ay share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay mag-comment kayo. At ilagay nyo na rin po sa comment section kung saan kayo naroon upang sa ganun malaman namin kung saan, hanggang saan nakakaabot ang video ito. At sana po huwag nyo kalilimutan ang mga video ito na nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po ang below dito po sa akin pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.